Pakinggan natin to. Nakakabahala raw ito, sabi nila. Magkaiwalay na resolusyon, naghayag ng pagkabahala sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Ino D. sa posibleng panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Sa isang panayam sa DZWB, sinabi ni Lara na nakatanggap daw siya ng mga report mula sa kanyang constituents tungkol sa 4,600 Chinese na nag-aaral sa isang universidad. It's not a question po na against po tayo, mga foreign student. Ang iniisip lang natin, bakit all of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito, at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Nasa Cagayan sabi nitong congressman ng ito na nakakabahala na all of a sudden dumagsa o bumuhos yung pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Ibig sabihin, biglaan, nito lang ito nangyari na nagaganap. At sa ako, babahala ako sa ganito bilang isang Pilipino rin. Na tila baga kung totoo nga ito, na higit 4,000 biglang-bigla dumagsa sa isang eskwelahan lang daw ito. Ayon pa sa balita. Magtataka ka. Bakit naman bigla silang nag-enroll diyan? Kumbaga mas advanced nga ang teknolohiya nila ron. Para lang sila dumayo dito sa Pilipinas at dito mag-aral nang bigla na ganun karami, agad-agad. Concern ako kung sa halimbawa lalo na kung seguridad ng bansa natin ang matataya dito. Pero sa paano't ano man, may gusto pa rin ako ditong pasadahan. Bakit itong mga vlogger na ito hindi subukang pasadahan ngayon? Isang katirba ang Chinese na bumubuho sa atin o dumadagsa. Pagkatapos hindi naman si Duterte ang Pangulo. Pero tandaan niyo na pinagbibintangan ng mga China at gustong gawing lalawigan ng China ay si Duterte. Gusto nga nitong ito pa raw ang nagsabi di umano na ang Pilipinas lalawigan ng China. Pero si Marcos hindi nagsasalita ng ganun. Pero bakit ganun karami sa panahon nito ni Marcos ang China na pumapasok dito sa atin? At sa tingin ko may katotohanan ito dahil hindi naman ito igagawa ng resolution sa Kongreso kung wala itong katotohanan. At paano kaya kung sa panahong ito si Duterte ang Pangulo? Siguro walang katapusan na isang traidor at isang walang kakwinta-kwintang tao at walang pagmamahal sa bayan ng makatsaynang si Duterte. Ito sigurado ang uulan Kung dumadagsa doon ang China, ito ang dadagsa sigurado sa mga tambilawan vloggers na ibabato sa Duterte. Itong pagdami na ito ng mga Chinese na estudyante nga dyan sa Cagayan. O bakit ngayon hindi ninyo ukil-kiling kay Marcos ang Pangulo ngayon? Bakit ganyan nangyayari dyan? O baka naman ang pagbibintangan nyo, pagbunto na ng sisi, yung gobernur dyan, yung mga local official dyan. Kaya lang kung marunong kayo. Kung ganyan nangyayari, hindi na kailangan basta gobernur ang makialam dito. Dapat dito nang himasok talaga ang Pangulo. At yan ang gawin ninyo. Subukan ninyo ang tagin o kalampagin si Marcos. Yung amo ninyo. Sa nangyayaring yan. Yan ang hirap sa atin Puro lang tayo Duterte traidor. Ang katotohanan naman maganda yung gustong gawin ni Duterte sa Pilipinas. Ngayon ganyan nangyayari. Walang traidor na Pangulo kayo. At yun ang inyong ibinibida, lumalaban. Pero isang tambak ang Chinese na pumapasok dyan.
O, hindi traitor ang Pangulo ninyo ngayon. At lumalaban pa, matapang pa sa China. O bakit na rin isang katerba dumadagsa, bumubuhos? At all of a sudden, influx, sabi nga nung congressman. O, subukan nyo, kalapagin ninyong Pangulo. At ngayon, magbigay kayo ng kuro-kuro at opinion. Kung ano ang kahulugan totoong traidor sa Pilipinas at ng totoong maka-China.